dalawang mambabatas. Suportado si Senator Lacson na walang ebidensya laban kay Romualdez sa flood control controversy. Eto partner ha. Ayan, sino-sino parang, yan? parang hindi tayo makapaniwala, di ba? Na. Okay, dalawang House Representatives sina Sia Alonto at Adjong at Sia Alonto Adjong at Ronaldo Puno sumuporta kay Senator Ping Lacson na wala pang ebidensya na nag-uugnay kay Ferdinand Martin Romualdez sa flood control mess. Ano po ang kanilang mga pinahayag? No, ito po. Ayon po sa kanila, wala naman daw talagang ebidensya, no? Yung nagsasangkot kay Speaker Romualdez. Walang batayan. Ayan, walang batayan. Oo. Ngayon, wala rin daw ebidensya na pagbabatayan ng investigasyon. Ayan po yung sinabi ni Senator Lacson. Aba. Meron naman daw testigo, kaisa-isa daw si Orly Gutesa Aha. na tinaguriang whistleblower. Pero hindi naman to humarap sa DOJ, Ombudsman at Independent Commission on Infrastructure. So wala daw siyang sinumpaang salaysay. Bakit mahalaga yung sinumpaan salaysay, partner? Sige nga, sige nga. Hindi raw uubra na walang sinumpaang salaysay para maging batayan ng kaso. Aba. Ibig sabihin, no? Ay, ganun. Okay. Sa tanong, partner, may pressure ba sa Senate Blue Ribbon Committee? Kung na para kay Lacson? Ano naman sabi ni Lacson? Ako sa tingin ko may pressure dahil hindi na sila nag-iimbestiga, partner. Oh, wala na eh. 'Di ba? Pero magbabalik, partner. Magbabalik sana. Oo. Wag lang mapigilan. Sana magbalik. At ano po ang mensahe ng mga mambabatas sa publiko? Ayun na. Itigil ang political noise at trial by publicity. Dapat pairali ng due process at fact-based ang investigation. Ito ay kaugnay ng pahayag ni Senator Marcos tungkol sa umano'y labis na pork sa 2026 national budget at aligasyon na may pinipigilang pag-uugnay sa mga pangalan sa investigasyon sa flood control. Partner, sandali. Sige, partner. Bigyan na natin ng kaunting pagdiin itong itong nabanggit mo kanina na pinopolitika. Pinopolitika. Hinahaluan ng pamumulitika, parang ganun ba, partner? Itong investigasyon sa flood control. Both ways, partner. Dahil nga si Martin Romualdez sangkot di umano dito. So sa madaling salita, si Romualdez ang pinopolitika? Kaya nga, partner, isa-isayin natin. No? Okay. Doon muna sa aligasyon na wala ba talagang ebidensya na nagtuturo? Tayo naman nanonood, no? Nanonood tayo niyan. Ang tanong ko sa inyong dalawa, partner, wala ba talagang ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez bilang nakasangkot siya rito? Kasi parang out of this world naman na sabihin na walang ebidensya, partner Dan. Unahin siguro natin pag sinabi nating walang kaalaman si Speaker, ano? Yan. Bago kasi mapasa yung BICAM na yan, dadaan yan sa appropriation budget. At yung appropriation budget na yan, ipapakita yan kay Speaker. Bago ang lahat yan ipapakita muna, hindi po pwede na hindi dumaan sa kanya Kasi isang committee lang po isang committee po lang yan. So ang pinag-uusapan dito ay pumirma po ba si Speaker doon po sa inaproban po ng appropriation budget na ng panahon na yon ay si Saldico. Ngayon, kung pumirma ka po doon, ibig sabihin may consent ka, meron kang alam, at alam mo kung ano yung pinirmahan mo. Tama po ba ako? Correct. Tama. Hey, sa makatweet, doon pa lang po mga kabayan, sasabihin natin na wala siyang alam, ay may alam po. Ngayon, pag-usapan na natin tungkol sa corruption. Yung pinag-uusapan is about the corruption na ang sinasabi nila, ang naglilik lang ay yung Si Gutesa. Gutesa. Oo. Excuse me po. Sir, ako para sa akin pinagkatiwalaan nyo nga ng how many years ilang years yung pinagkatiwalaan si Saldico. Ngayon, biglang wala nang kwenta sa inyo. Ibig sabihin, maalala ho natin sa ating mga nanonood ngayon, may natandaan po ako na sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte. Nagkatotoo po ngayon, ang sabi niya,
Kaya siya nag-resign kasi 2 tao lang ang may hawak ng budget. May control ng budget, Si partner. Saldico at saka itong si Romualdez. Correct. Ngayon, ang lumalabas ngayon, iisang tao na lang ang may hawak ng budget. Ito pong si Saldico. At wala na pong alam si Romualdez. Kumbaga, ano na partner, mga partner, kumbaga, Logic lang. Kumbaga nililinis na lang, inaalis na nila. Tingnan natin ngayon yung mga tao, mga partner. Sino yung mga tao na nagsasabi na malinis itong si Romualdez? Mga aso niya yan eh. Ayun na nga eh. Ito tanong dito eh. Ikaw ba alaga mo yan? Gusto mo, ako kung may alaga ka, sasagpangin ka ng alaga mo? Hindi, maliban. Hindi, guys. Gutom. Partner, pwede kong, halimbawa, ako, amo ko si Badong. Binubusog ako nito. Alaga niya ako. Depende na lang siguro, pag ginutom niya ako, naputol yung kanyang sustento sa akin, sasagpangin ko siya. Kaso, binubusog, malabong sampangin. Malabo yun. Kaya nga titingnan natin muna, eto mga tagapagtanggol na to, eto yung mga nagbablock eh. Si Adjong, numero 1 yan. Actually, hinihintay ko pa nga dyan na magsasalita po mga kabayan, si JJ Suarez. Ano? Yung mga young guns lang na black and force nila. Yung mga si young guns. Gutierrez. Yung mga sa young Tagala guns. Union, si Ortega. Si Kong Hoon. Yung mga yan, inihintay natin na magsalita sila. Alam naman natin pa nagsalita sila, didepensahan nila ang hari nila. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, wala bang maglilik dito? Actually, ang tibay na nga po mga kabayan ang sinabi po ni Gutesa na binigyan pa po ng halaga mga kabayan ni former Bicol Party List Representative Saldico na nagkakulam sila. Talagang pinatunayan nila na mayroong pagdi-deliver ng mga mali-maletang pera. Okay. Ngayon, sige partner, tuloy mo. para sa akin lang akin lang ito. Imposible hong walang kinalaman si former Speaker Martin Romualdez dyan. Okay, maikli lang bago ko ipasa sa iyo partner. Sige, partner. Sa madaling salita, aminado naman sila lahat na ang pinaka-corrupt na budget ay yung 2025 budget. So, yung 2025 budget, ayon nga kay Brother Dan, ito ay Appropriations Committee si Saldico. At ang speaker nung panahon na to ay walang iba kundi si Speaker Romualdez. Ngayon, kung sasabihin natin na walang kaugnayan sa budget to si Speaker Romualdez, ay para natin sinabi na yung speaker walang pakialam sa nagaganap sa House of Representatives. Paring PL. Ano yun? Partner PL, ano naman masasabi mo rito? Sa tanong? Sa wala ba talagang ebidensya na nagtuturo? Marami ng kumanta, marami ng ebidensya. Ang problema, ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang paimbestigahan. Kasi para sa kanila, yung mga ebidensyang lumabas na o lumalabas na o hawak na ng iba ngayon, at yung mga sinasabi ng ibang mga kababayan natin, lalong-lalo na itong si Gutesa, mismong si Saldico, na tropa pa nila yan O, kasama, kaibigan nila yan. O, hindi natin alam kung ano pinagagawa nila sa budget ng 2025. Mismong si Saldico nga, kumanta nga, ang problema, ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang paimbestigahan. Para sa kanila talaga, pilit nilang pinalilinis ang pangalan ni Martin Romualdez kahit na napakarami na nagsalita at marami ng ebidensya lumabas. Alam mo partner, para malinaw po sa mga kababayan natin, yung ebidensya po, dalawa yan. Yung material evidence, yan yung mga maleta, yan yung mga kung may mga paper resibo, trail, mga resibo ka, no? O mga videos. At yung testimonial evidence, yan po yung mga sinasabi po ng aktual na nakatestigo. Partner, hindi po pwedeng sabihin na walang ebidensya kasi una, may mga video nang pinakita si Saldico. 'Di ba? Meron na siyang mga picture ng maleta. Meron pa siyang corroborative. Si Gutesa, totoo, siya yun lang yung una. Oo, nag-corroborate. Pero may nag-corroborate na po sa mga sinabi ni Gutesa eh. Oo. Si Saldico. So, ibig sabihin, hindi na po pwedeng sabihin si Gutesa lang. At bago pa po yan, meron din po yung mga engineer.
Tignan nyo naman po, pinapakita po dyan sa ere kung paano po nangungopia si Alcantara. Sumisilip. ang ibig natin sabihin, hindi po pwedeng tablahin nila na wala pa ring ebidensya, samantalang ang dami na po nagpapatunay na meron na nga pong pinapangalawahan yung mga sinasabi ni Gutesa. Halimbawa, partner, dagdagan ko lang. Sige. Halimbawa, partner, itong darating na pagbubukas o pagbabalik ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, halimbawa, ipatawag nila uli si Gutesa at kung sino-sino pang mga resource person na ipapatawag nila at kung sakasakali meron uling lumabas na magiging surprise witness na katulad ni Gutesa, biglang lulutang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at maghahayag ng katulad ng inihayag ni Gutesa, tatanggapin kaya nila? Partner, ang usapan nga, bakit hindi nila hinahanap si Gutesa kung totoong nawawala, di ba? Oo, yun, partner. At ikalawa, may mga pangalan na binanggit si Gutesa. Bakit hindi nila imbitahin yung mga pangalan na yun? Yung mga sinabi ni Gutesa na pinagbigyan nila o kinuwanan nila o yung nag-abot sa kanila. Mga pangalan yan, partner eh. Yung mga pangalan na yan din yung mga sinasabi nito nila Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, na napagdadala nila yung pinagbibigyan nila ng pera. Kaya magkakatugma po dahil dun sa mga pangalan. Ang problema, ayaw ipurso to ng mga nag-iimbestiga, yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nga tanggapin eh. Ha? Ayaw tanggapin. Partner Dan. Dugtong ko lang ito, kasi ang pinag-uusapan dito is about sa corruption. Correct. Yung pera nitong budget na 2025, pinaka-corrupt. Ngayon, kung papansinin natin, partner, kung naghahanap talaga sila ng totoo na investigasyon, naghahanap sila ng mga whistleblower, bakit po nagtataka ngayon ang buong sambayan ng Pilipino? Isa-isahin ko po Yan, sige. Ayan, si Gutesa, kinwestiyon po yung kanya pong yung kanyang oath taking. Kay Gutesa po 'yan. Ayan, yan ang pinambutas sa kanya yung kanyang oath taking. Ang nangwestiyon niya si Lacson at saka si Soto. Tapos biglang nawala. Biglang papasok ngayon, partner, yung Cabral files na hawak naman ngayon nitong si Libiste. Kapag nung pumasok yung Libiste, partner, bigla ngayon umiksena ang ombudsman, imbes na pagtuunan ng pansin yung laman nung Cabral files na hawak ni Libiste. Ano ang sabi ni Ombudsman Jesus Boying Remulla? Ay, paiimbestigahan ka namin dito sa mga solar lights mo. Ayan. So, napapansin ko lang, kapag ka merong papasok na bago na naman, may instead na yung issue, yung talagang main issue, hinahanapan ng issue, tapos tinitira. Nung makialam, partner, itong si Barsaga. Si Congressman Barsaga. Hindi ba? Binulgar niya, ganito. Anong ginawa nila? Sinampahan nila ng kaso. Diyan sa ethics, sinuspinde. Ngayon, lahat ng mga kritiko, kamukha ni General Pukis, nagsasalita, lumalaban sa korupsyon. Anong ginawa nila? Sinampahan ng demanda. Bakit kaya baga nawawala po tayo sa totoong issue? Ano yung issue? Ang issue na dapat managot sa nagnakaw ng pera na bilyon-bilyon sa kaban ng bayan. Bakit yung po nagsisiwalat? Yung mga whistleblower, sila po yung pong hinahanapan ng butas. Instead, yung talagang issue ng korupsyon ang pag-usapan. Correct ka dyan, partner. Correct ka dyan. Parang ang pinupunto ni Brother Dan, ni Partner Dan, lahat ng mga whistleblower, dapat ipurso nila yung pinupunto. Pero instead na ipurso yung whistleblower, sinisiraan, ginigipit, pinakukulong yung mga lumalaban sa katiwalian. Dagdag ko pa. Sige. Naalala niyo, partner, ito paalala lang sa mga nanonood. Pasingit, mabilis lang ito. Sige. May na congressman. Si Congressman Edward Hagedorn. Yan. Naalala niyo, di ba? Tapos may isang FPJ. congressman man namatay. Alam ko, 3 yata yung kinertaker niya na congressman, Nag-caretaker ito.
nakapasok yan sa budget niya mga partner. Na dapat kalkalin ho nila yung mga insertion na budget na bali-balita natin. Di umano lang kasi may nakita ko lang sa isang post na dapat, sabi niya, suggestion doon, nakalkalin po nila yung pong mga taga-Palawan kasi nung panahon po na yon, hindi po si 2024 to 2025, ang may hawak po mga kabayan ng pondo at budget ng Palawan at ng mga kinertaker po dyan ay walang iba kung hindi po itong si Martin Romualdez. Bakit po tahimik sila dyan? Alam mo partner, dyan ako bago malantad to, nagtataka ako dyan kasi may mga dati ng mga namamatay na congressman, karaniwan pinakikare of sa kapitbahay, partner. Sa kapitbahay. Eto, nung panahon ni Martin, kada merong mga mamamatay na congressman o tinatanggal, siya mismo yung nagiging caretaker. Speaker ka. Partner, no? Kaya maganda yung punto ni Brother Dan. Multitasking nga daw ginagawa niya. Pero kakaiba yun, ha? Kasi nagtataka ko, ang sipag naman ng speaker. Samantalang nung araw, kasi matagal na tayo. Namimigay pa ng bigas yan, tsaka ayuda nung nauso yung yung ayuda-ayuda. Siya mismo. Hindi naroon yung napakalaki ng mukha niya dun sa nangyayari. Ang sipag ko. Ganyan kasipag yung speaker natin. Ang sipag ko speaker. Yung dati speaker. Kaya nagtataka ako, kaya maganda yung punto ni Brother Dan. Kaya nga Tapos biglang lumaki. Yung mga budget doon sa mga hinawakan niya. Kakaiba talaga, magic, no? Pero ang hirap po magpurso kasi kada merong matutok na, alimbawa yung Diskaya, nag-apply sila ng maging state witness. Binulgar na nila lahat. Sino yung kaisa-isa nakakulong ngayon? Diskaya lang, Diskaya lang. Ano nangyari dun sa mga mas malalaki sa Diskaya na kontraktor? Hindi nagsoli na kasi ng pera, pambira ka naman. State witness na yun. Walang nagsuli pa, partner. Hindi, meron. Sa mga kontraktor, wala. Meron na. Sino? Wala pa na yung mga engineer yan. Mga engineer ba yun? Oo. Ang mga kontraktor, wala nagsoli, partner. Wala na. Wala nagsoli. Pero bakit hindi sila nakakulong? Kasi tumahimik sila, sinipira nila yung bibig nila. Yun ang doon. Pagka ikaw tumahimik ka lang, hindi ka makukulong. Kahit mas malaki pa yung nakontrata nila kaysa dito sa mga Diskaya. Speaking of katahimikan, partner, meron akong napansin na napakatahimik ngayon. Silensyong sobra. Sino yan, partner? Sino siya? Hindi naman si Lito Lapid yan. Oo nga, no? Ha? Tahimik na tahimik siya. Diba? Si Kimbo. Nanahimik yan, Ibig pero sabihin, sa kanya, di ba? Ang formula rito, manahimik ka lang, kakalimutan Ligtas ka na. Ligtas ka. Tignan mo si ngayon. Tignan mo si Saldico. Tahimik siya. Wala ring sinasabing ipapakulong siya, partner. Pagkatapos niya magsalita, tumahimik. Matagal na siyang tahimik . Tapos wala na rin nagsasalita sa gobyerno na ipapakulong siya o kung ano pa man. Yung pasaporte nga, hindi pa kinakansela . Kung may paraan. Ano partner? Kung gusto. Maraming paraan. Ayun. Kung ayaw, maraming kawatan. Ngayon, ang katakataka partner, nag-announce si Alcantara daw DRT. soli . Si Alcantara nga, engineer yun. Engineer nga. Tama. Yung si Blue Ribbon Committee Chair. Ito ang katakataka, no? Nag-announce siya na itutuloy ang investigasyon. Kasabay ng announcement niya, bakit mo in-announce na wala na kagad kinalaman si Speaker Romualdez o dating Speaker? Samantalang bubuksan mo nga ulit. Hindi ba napaka-unfair na sila mismo yung naglagay, bubuksan natin yung yung investigasyon uli pero walang kasalanan si Speaker. Matindi. Alam niyo ang pinahiwatig niyan? Ako sa tingin ko ang nakakulong, yung kumanta. Ang yung mga hindi kumakanta, hindi nakakulong. Ang pag nagsoli ka, state witness ka. Ako sa tingin ko, pinapahiwatig tong lahat . Si Congressman Libiste, ang daldal mo, ikaw nang iimbestigahan. Yan nga yung sinasabi ni Brother Dan sa Solar. Ito po, mga pahiwatig to na lahat kayo luminya, no?
Ito po yung pinalilinya yung mga mambabatas at mga kasabwat. Yan po.